Isang malakas na tulak. Iyon ang huling naramdaman ko mula sa kanya bago ang malakas na kalabog ng pintong isinara sa mukha ko. Sumunod ang tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura. Dobleng kandado. Triple. Para akong isang magnanakaw na pilit pinapalaya sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Bumuhos ang ulan. Hindi lang ambon, kundi isang bugso ng malalaking patak na tila nakikidalamhati sa biglaan kong pagiging basang sisiw sa sarili kong bakuran. Nanginginig ang mga labi ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Wala ka ng lugar dito. Ang boses ni Giris ay malamig, matigas. Walang bakas ng 5 taon naming pagsasama. Walang bakas ng mga gabing sinabi niyang ako lang ang buhay niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng bubog na tumusok sa puso ko, mas masakit pa sa lamig ng ulan na ngayon ay bumabasa sa bawat hibla ng aking pagkatao. Irisay, buksan mo to. Mag-usap tayo, sigaw ko, kasabay ng malalakas na katok sa matigas na kahoy ng pinto. Ang mga palad ko ay namanhid na sa sakit at lamig. Irisay, pakiusap. Anong ginawa ko? Bakit? Walang sagot. Tanging ang dagundong ng kulog ang sumasagot sa mga tanong ko. Ang nakabibinging katahimikan mula sa loob ng mansyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Hawak ko sa isang kamay ang maliit na bag na naglalaman ng ilang damit at wallet na walang laman. Sa kabilang kamay, isang bagay na kanina ko pa mahigpit na kinukuyom. Isang bagay na dapat sana ay magiging pinakamasayang balita ng buhay naming dalawa. Dahan-dahan kong binuksan ang nanginginig kong palad. Naroon pa rin ito. Ang puting stick na may 2 malinaw na pulang linya. Positive. Napahagulgol ako, hindi na napigilan ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Sumasabay ang bawat hikbi ko sa pagpatak ng ulan. Buntis ako. Magiging ina na ako. At sa gabing ito, sa mismong sandaling nalaman ko, ay ang siya ring gabing pinalayas ako ng lalaking ama ng dinadala ko. Bakit, Girisay? Bakit nang walang kahit isang paliwanag? 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang mahabang panaginip na ayaw kong balikan. Ang winter na pinalaya sa gitna ng ulan ay matagal nang namatay. Ang babaeng nakatayo ngayon sa tapat ng arko ng Barangay Luntian ay iba na. Mas matatag. Mas maingat. Isang ina. Mama, we're here na po. Napatingin ako sa maliit na kamay na nakahawak sa akin. Isang pares ng malalaki at bilugang mga mata ang sumalubong sa akin. Ang mga matang iyon, ang ngiting iyon, iyon ang naging araw ko sa loob ng 5 taon ng kadiliman. Yes, anak. Nandito na tayo sa San Florencio. Dito lumaki si Mama, sagot ko, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Siya si Blue. Ang anghel ko. Ang lakas ko. Ang nag-iisang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. 5 taon ang milagro ng buhay ko. Naglakad kami papasok sa pamilyar na eskinita. Walang gaanong nagbago. Nandoon pa rin ang sari-sari store ni Aling Nena sa kanto, amoy na amoy pa rin ang tinitindang tanso at mga chichirya. Ang mga bahay ay ganoon pa rin, may mga naglalakihang halaman sa paso at mga sampay na nakasabit sa bintana. Ang tunog ng tricycle na dumadaan, ang tawanan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada, ito ang mundong tinalikuran ko para kay Yi. Ang mundong ngayon ay muli kong binabalikan, kasama ang isang piraso niya na hinding-hindi niya malalaman. Winter. Ikaw na ba yan, Ija? Isang matandang babae na nagwawali sa tapat ng bahay nila ang tumawag sa akin. Si Aling Sela, ang matalik na kaibigan ng yumaong nanay ko. Aling Sela ako nga po, sabi ko, bahagyang yumuko dala ng hiya at ilang. Abay, anong nangyari sa'yo? 5 taon kang nawala. At sino itong gwapong bata na kasama mo? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad habang nakatingin kay Blue. Umiti lang ako ng tipid. Anak ko po. Si Blue. Kagwapong bata. Manang-mana sa teka, bigla siyang natigilan, tila may inaalala. Pero umiling lang siya at mumiti ulit. Halika, pumasok muna kayo. Nagluto ako ng paborito mong ginataan. Ang pagbabalik ay hindi madali. Puno ito ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin, ng mga tinging mapanuri, at ng mga alaalang pilit kong ibinabaon. Pero para kay Blue, kakayanin ko.
Dito sa San Florencio, sa maliit na bahay na naiwan ni Mama, bubuin ko ulit ang mundo naming dalawa. Isang mundong simple, tahimik, at malayo sa anino ni Ihi. Iyon ang akala ko. Wow, Mama! Ang laki ng tindahan. The door is magic, manghang sabi ni Blue habang kusa kaming pinapasok ng automatic sliding doors ng bagong tayong grocery store sa bayan. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganito kalaking pamilihan. Sa Maynila, bihira kaming lumabas. Ang buhay namin ay umiikot lang sa maliit na apartment na inuupahan ko at sa pinapasukan kong karinderya. Kumuha ako ng maliit na cart para sa kanya at isang malaki para sa akin. Okay, baby. You can get one chocolate. Isa lang, ha? Yay! Thank you, Mama, masayang sabi niya at mabilis na itinulak ang kanyang mini cart papunta sa aisle ng mga candy. Habang namimili ako ng mga sangkap para sa sinigang, ang unang ulam na lulutuin ko sa luma naming bahay, abala rin si Blue sa paglalagay ng kung ano-ano sa kanyang cart. Napapangiti na lang ako. Kahit anong pagod, kahit anong sakit ng nakaraan, nawawala lahat kapag nakikita ko siyang masaya. Nasa tapat ako ng mga dilata, pinag-iisipan kung anong brand ng sardinas ang bibilhin, nang may narinig akong mahinang kalabog, sinundan ng isang paghingi ng tawad. Ay, sorry po. Boses ni Blue. Mabilis akong lumingon. Nakita ko ang maliit niyang cart na bumangga sa isang malaking cart na tinutulak ng isang babae. At sa tabi ng babaeng iyon. Natigilan ako. Nabitawan ko ang hawak kong dilata. Gumulong ito sa sahig, gumawa ng ingay na tila bumasag sa katahimikan ng buong mundo ko. Ang hangin ay tila naubos sa aking baga. Ang tibok ng puso ko ay huminto. Ang ingay ng grocery, ang music, ang anunsyo sa speaker, ang usapan ng mga tao, lahat ay naglaho. Nakatayo sa harap ko si Giri. 5 taon. Pero walang nagbago sa tindig niya. Ganoon pa rin katikas. Ang buhok niya ay mas maikli ngayon, mas malinis ang gupit. Ang suot niyang polo shirt ay simple lang pero bakat ang matipunong katawan. At ang mga mata niya. Nang magtama ang aming paningin, para akong binuhusan ng isang balding yelo. Ang mga matang iyon, pamilyar pero banyaga. Malamig. Walang emosyon. Tumingin siya sa akin na parang isa lang akong estranghero. Parang hindi niya ako kilala. Parang hindi kami minsang natulog sa iisang kama, nangako ng walang hanggan sa ilalim ng parehong buwan. Ang sakit. Isang pamilyar na sakit na bumabalik, kumikirot sa sugat na akala ko'y naghilom na. It's okay, Iha. Are you alright? Isang malambing na boses ang pumutol sa sandaling iyon. Ang babaeng kasama ni Giri. Maganda siya. Maputi, makinis, at mukhang mamahalin ang bawat hibla ng damit sa katawan. Ngumiti siya sa akin, isang perpektong ngiti, bago bumaling kay Giri. At doon, sa harap ko, ipinulupot niya ang kanyang braso sa braso ni Giri. Isang kilos na simple pero puno ng pag-aari. Isang kilos na sumisigaw sa buong mundo na ang lalaking ito ay sa kanya. Si Irisay ay hindi kumibo. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin, ang kanyang mukha ay isang blankong pader na hindi ko mabasa. Kailangan kong umalis. Kailangan kong takasan ang eksenang ito. Blue, halika na, anak, sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Hinila ko ang anak ko palayo, desperadong makalayo sa sandaling iyon na parang isang bangungot na nagkatotoo. Ngunit bago pa man kami makahakbang, ang inosenteng tanong ng anak ko ay pumunit sa nakabibinging katahimikan. Mama, siya po ba yung daddy ko? Ang inosenteng tanong ni Blue ay bumagsak sa gitna naming apat na parang isang bomba. Ang hangin ay lalong kumapal. Ang bawat paghinga ay naging mabigat. Nakita ko kung paano manigas ang panga ni Ihi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malamig na nakatitig sa akin, ay bumaba at napako sa maliit at nagtatanong na mukha ni Blue. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng babae sa braso ni Ihi. Ang kanyang matamis na ngiti kanina ay naglaho, napalitan ng isang manipis na linya. Siya ang unang nakabawi ng boses. What a silly question, sweetie, sabi niya, ang boses ay pilit pinatatag pero may bakas ng pait. Of course not. This is Yi-er-yi, you my fianc. Fianc. Ang salitang iyon ay isa pang sampal. Parang hindi sapat na makita silang magkasama, kailangan pa ipamukha sa akin ang estado nila.
Hindi ko na kaya. Halika na, Blue, muli kong sabi, mas mahigpit na ang hawak sa maliit niyang braso. Pero si Blue, sa kanyang pagiging bata, ay hindi na tinag. Muli siyang tumingala sa lalaking ngayon ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang intensidad. Pero mama, he looks like the picture po. Yung tinatago mo sa box. Namilog ang mga mata ko sa takot. Hindi. Pakiusap, huwag ngayon. Tumigil ka, Blue, mariin kong sabi, ang boses ko'y may bahid na ng galit na hindi ko sinasadya. Nakita ko ang gulat sa mukha ng anak ko, ang bahagyang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ako ganito sa kanya. Hinding-hindi. Ngunit ang takot na bumabalot sa akin ay mas malakas. Ang sinabi niya ay parang gasolinang ibinuho sa apoy ng pagdududa. Ang tingin ni Gihisi ay nag-aapoy na ngayon. Mula sa pagiging blanko, naging matalas ito, sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Blue, ang hugis ng mata, ang tangos ng ilong, ang manipis na labi. Pagkatapos ay babalik ang tingin niya sa akin, tila naghahanap ng kasagutan na tanging ako lang ang makapagbibigay. Hindi totoo yan, nauutal kong sagot, itinutok ang tingin ko sa sahig. Nagkakamali ka lang, anak. Halika na. Buong lakas kong hinila si Blue. Binitiwan ko ang cart na puno na ng mga pinamili. Hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang kailangan ko lang ay makalayo. Bawat hakbang palayo ay parang may humihila sa aking likuran, ang titig ni I. Ramdam na ramdam ko ito, nakatutunaw, nagtatanong ng usig. Darling, let's go. Hayaan na natin sila, rinig kong sabi ni Trisha. Ang boses ay pilit na pinapakalma pero may bahid ng iritasyon. Hindi sumagot si Gilfay. Habang papaliko kami sa dulo ng aisle, napilitan akong silipin siya sa huling pagkakataon. Isang pagkakamali. Dahil sa paghila ko kay Blue, bahagyang tumagilid ang ulo ng anak ko. Ang kwelyo ng kanyang t-shirt ay bumaba, at sa isang saglit, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng grocery, lumitaw ito. Isang maliit, hugis gasuklay na birthmark sa kanyang batok. Nakita ko ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Ihe. Isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na reaksyon ng pagkabigla. Ang katawan niyang kanina i-relax ay biglang nanigas. Alam ko kung bakit. Ang birthmark na iyon. Parehong-pareho sa birthmark na nasa batok din niya. Isang palatandaan na ipinagmamalaki pa niya noon, sinasabing minana niya mula sa kanyang lolo. Doon, alam kong tapos na ang laro. Hindi na ito simpleng pagkakahawig ng mukha. Ito ay isang pisikal na ebidensya na hindi niya maaaring palampasin. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyayari. Halos takbuhin ko na ang daan palabas, hila-hila ang naguguluhang si Blue. Mama, wait. And with chocolate, reklamo niya. Bibilhan kita ng marami mamaya, anak. Please, maglakad ka na, pakiusap ko, nanginginig ang boses. Nakarating kami sa parking lot. Nanginginig ang kamay ko habang kinakalkal ang susi ng luma naming kotse sa loob ng bag, ang bawat segundo ay parang isang oras. Winter. Isang boses ang tumawag mula sa likuran ko. Hindi si Iris ay. Ito ang kanyang fiance. Si Trisha. Napalingon ako. Nakatayo siya roon, ilang talampakan lang ang layo, ang mga braso'y nakahalukip-kip. Wala na ang peking ngiti. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. Huwag kang magkakamaling isipin na dahil lang bumalik ka, may babalikan ka pa. Simula niya, ang bawat salita ay matalas at mailason. 5 taon kang nawala. Sa 5 taon na iyon, ako ang nasa tabi niya. Inalagaan ko siya. Minahal ko siya. We are getting married. Kaya kung ano man yang binabalak mo di. Hinila ko si Blue sa likuran ko, isang kilos na protektahan siya mula sa matalim na titig ng babae. Wala akong binabalak, mahina kong sagot. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Pakiusap, pabayaan niyo na kami. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Tahimik. Pagkatapos ng eksena sa loob, ginagamit mo ang bata para makuha ang atensyon niya. Napakadesperada mo. You're pathetic. Hindi totoo yan, git ko, ang boses ko'y tumaas na. Wala kang alam. Alam ko ang lahat ng kailangan kong malaman, lumapit siya ng isang hakbang, ang mukha'y puno ng pagbabanta. Kaya makinig ka sa akin. Umalis ka na ulit. Bumalik ka kung saan ka man nang galing na lungga.
Dahil sa oras na subukan mong guluhin ang buhay namin, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagbabalik mo dito. Ang kanyang banta ay nanuot sa aking mga buto. Pero bago pa ako makasagot, isang pamilyar na itim na sedan ang huminto sa aming tabi. Bumukas ang bintana sa passenger side. Sige, Risay. Ang mukha niya ay seryoso, ang mga mata ay nakatuon sa akin. Trisha, get in the car, utos niya, ang boses ay mababa at may otoridad. Agad na nagbago ang anyo ni Trisha. Mula sa isang mabangis na ahas, naging isa siyang maamong tupa. Umiti siya ng matamis kay Girisi at naglakad paikot para sumakay. Bago siya tuluyang pumasok, binigyan niya ako ng isang huling tingin, isang babala na nagsasabing hindi pa kami tapos. Naiwan akong nakatayo roon, nanginginig, habang pinapanood silang umalis. Ang puso ko'y dumadagundong sa takot at galit. Ang biyahe pa uwi ay balot ng katahimikan. Si Blue ay nakatulog na sa backseat, pagod sa mga pangyayari. Ako naman, hindi mapakali. Ang mga salita ni Trisha, ang malamig na titig ni Ihi, lahat ay bumabalik sa isip ko. Kasabay nito, isang alaala ang pilit na sumisingit. Isang alaala mula sa nakaraan na kasing sakit ng nangyari kanina. Isang linggo pagkatapos niya akong palayasin. Ubos na ang kaunting perang dala ko. Desperada na ako. Nalaman ko mula sa isang dating katulong na madala si Ihi sa isang mamahaling bar sa Makati. Gamit ang huling pera ko, pumunta ako roon. Nakita ko siya sa isang sulok, may hawak na baso ng alak, tumatawa kasama ang mga kaibigan niya. Mukha siyang masaya. Malaya. Parang hindi siya nawalan ng asawa. Parang hindi ako kailanman naging parte ng buhay niya. Nilakasan ko ang loob ko. Nilapitan ko siya. Iris, tawag ko, ang boses ko'y basag. Napalingon siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho nang makita ako. Ang mga mata niya ay naging kasing lamig ng yelo. Tumayo siya, hindi para salubungin ako, kundi para harangan ang daan ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Kailangan nating mag-usap, pakiusap ko, nangingilid na ang luha. Hinawakan ko ang tiyan ko na hindi pa halata. Pakiusap, bigyan mo ako ng kahit 5 minuto. May kailangan kang malaman. Wala tayong dapat pag-usapan, putol niya sa akin. Sinabi ko nang ayaw na kitang makita. Umalis ka na. Tumalikod siya sa akin na parang isa lang akong basura. Sa isang senyas niya, 2 bouncer ang lumapit at magalang pero marahas akong inalalayan palabas. Ang kahihiyan, ang sakit, mas matindi pa kaysa noong gabing pinalayas niya ako. Iyon ang huling pagkakataong sinubukan kong lumapit sa kanya. Iyon ang araw na isinumpa kong hinding-hindi na niya malalaman ang tungkol sa anak namin. Napapikit ako ng mariin habang minamaneho ang sasakyan. Iyon ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong itanggi si Blue sa kanya. Dahil minsan na niya kaming itinaboy. Paano ko ipagkakatiwala ang puso ng anak ko sa isang taong walang pag-aatubiling durugin ang puso ko? Ipinark ko ang kotse sa tapat ng maliit naming bahay. Maingat kong binuhat ang natutulog na si Blue at dinala sa loob. Inihiga ko siya sa kaisa-isang kwarto, sa papag na inayos ko kaninang umaga. Kinumutan ko siya at hinalikan sa noo. Sa dilim ng kwarto, sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa bintana, tinitigan ko ang maamong mukha ng aking anak. Ang hugis ng kanyang ilong, ang kanyang mga labi, kahit ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo habang natutulog, lahat ay kuha kay siya ang buhay na larawan ng ama na tumanggi sa amin. Napabuntong hininga ako at lumabas ng silid para ayusin ang mga gamit na dala namin. Kailangan kong maging malakas. Para kay Blue. Hindi ko alam na sa labas, sa dilim ng kalsada, isang itim na sedan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay patay. Sa loob, isang lalaki ang hindi mapakali. Sige, Risay. Sinundan niya kami. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mukha ng bata. Ang tanong. Ang birthmark. Matapos niyang ihatid si Trisha, gumawa siya ng dahilan na may kailangan siyang balikan sa opisina. Pero ang manibela ay kusa ng lumiko pabalik sa bayan. Pabalik sa direksyon kung saan niya kami nakitang umalis. Hindi siya tanga. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang palayasin niya si Winter. Ang edad ng bata ay tugmang-tugma. Ang itsura.
Ang birthmark. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng ito. May anak ako. Ang katotohanang iyon ay paulit-ulit na tumatambol sa kanyang dibdib. May anak ako. Isang anak na 5 taon niyang hindi nakilala. 5 taon ang unang ngiti, unang salita, unang hakbang, lahat ay pinalampas niya. Dahil itinaboy niya ang ina nito. Isang matinding emosyon ang bumalot sa kanya, isang halo ng pagsisisi, galit, at isang kakaibang pananabik na hindi niya maintindihan. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Winter? Bakit niya ito itinago sa loob ng 5 taon? Ngunit isang tinig sa kanyang isipan ang sumagot. Dahil itinaboy mo siya. Dahil hindi mo siya pinakinggan. Maingat siyang bumaba ng sasakyan. Naglakad siya sa madilim na eskinita, ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay halos walang ingay na lumalapat sa sementadong daan. Huminto siya sa tapat ng bahay. Isang simple, maliit na bahay na may pintura na medyo kupas na at mga halaman sa paso na nakahilera sa bintana. Malayo sa kinasanayan niyang mansyon. Dito na ngayon nakatira si Winter. Dito na lumalaki ang anak niya. Sumilip siya sa siwang ng bintana na gawa sa kapis. Nakita niya si Winter na nag-aayos ng kumot ni Blue. Nakita niya ang pagmamahal sa bawat haplos nito sa buhok ng bata. At nakita niya ng malinaw, sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, ang mukha ng batang mahimbing na natutulog. Ang mukha niya. Parang sinuntok si Jesse sa sikmura. Ang munting mukha na iyon ay isang perpektong kopya ng sarili niyang mga litrato noong bata pa siya. Walang duda. Walang puwang para sa anumang pagtanggi. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na niya kayang palipasin pa ang gabi na may ganitong kabigatan sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Winter. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Sa loob, kakatapos ko lang patayin ang ilaw sa kwarto ni Blue. Pagod na pagod ang katawan at isip ko. Ang gusto ko lang ay humiga at kalimutan ang araw na ito. Nagtungo ako sa kusina para uminom ng tubig, nanginginig pa rin ang mga kamay. Bigla may kumatok sa pinto. Hindi malakas, pero sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Natigilan ako. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras? Baka si Aling Sela lang may ibibigay. Pero gabi na. Kinakabahan akong lumapit sa pinto. Sino yan? Tanong ko, ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Walang sumagot. Tanging isa pang katok ang narinig ko, mas mariin sa pagkakataong ito. Dahan-dahan kong inikot ang seradura. Binuksan ko ang pinto ng bahagya, sapat lang para makita kung sino ang nasa labas. At ang puso ko ay tuluyang huminto sa pagtibok. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, si Jay. Ang kanyang mukha ay isang bagyo ng mga emosyon, galit, sakit, pagkalito. At ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, nagnininga sa isang tanong na hindi niya kailangang sabihin para maintindihan ko. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng dim na ilaw ng poste, si Jay. Ang kanyang mukha ay isang bagyo ng mga emosyon, galit, sakit, pagkalito. At ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin, nagnininga sa isang tanong na hindi niya kailangang sabihin para maintindihan ko. Humakbang ako paatras, ang likod ng pinto ang nagsilbing suporta sa nanlalambot kong mga tuhod. Anong ginagawa mo dito? Ang tanging lumabas sa aking bibig, isang mahinang bulong na puno ng takot. Hindi siya sumagot. Sa halip, ang mga mata niya ay lumampas sa balikat ko, sumisilip sa loob ng maliit na bahay. Kailangan nating mag-usap, Winter, sabi niya, ang boses ay iba na. Hindi na ito ang malamig at walang pakialam na boses sa grocery. Ito ay mababa, mariin at may halong desperasyon. Pakiusap. Wala tayong dapat pag-usapan, giit ko, ang alaala ng pagtataboy niya sa akin sa bar 5 taon na ang nakalipas ay sariwang-sariwa. Umalis ka na. Sinubukan kong isara ang pinto, pero mabilis niyang naiharang ang kanyang kamay, pagkatapos ay ang kanyang paa. Hindi marahas, ngunit sapat na para pigilan ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang maliit naming sala ay tila lalong lumiit sa kanyang presensya. Tumingin siya sa paligid, sa mga lumang muebles na iniwan ni Mama, sa mga karton na hindi ko pa naiayos, sa simpleng buhay na binuo ko para sa amin. May kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Pagsisisi. Hindi ko masabi.
Anak ko ba siya? Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Tumama ito sa akin na parang isang malakas na sampal. Ano bang pakialam mo? Sagot ko, ang tapang ay nagmumula sa galit na naipon sa loob ng 5 taon. 5 taon, Gilis ay. 5 taon na wala kang pakialam. Bakit ngayon? Sagutin mo ako, Winter, pag-ulit niya, lumapit ng isang hakbang. He is in my son, isn't he? Tumawa ako ng walang kagalakan. Ang kapal ng mukha mong itanong iyan ngayon. Matapos mo akong palayasin na parang aso. Matapos mo akong itaboy noong kailangan kita. Wala kang karapatan. Wala akong choice, Winter. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa akin. Choice? Palagi kang may choice. At pinili mong saktan ako. Pinili mong talikuran ako. Hindi mo naiintindihan, sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Doon ko lang napansin ang mga mata niya, pagod, namumungay, at may malalim na sakit na ngayon ko lang nakita. Ginawa ko yon para protektahan ka. Protektahan ako. Saan? Mula kanino? Mula sa'yo, sunod-sunod kong tanong, ang bawat salita ay may kasamang panunumbat. Huminga siya ng malalim, tila nag-ipon ng lakas para sa isang bagay na napakabigat. Mula sa pamilya ko. Mula sa ama ko. Natigilan ako. Si Don Marciano. Ang makapangyarihang patriarch ng pamilya nila. Isang pangalan na kinatatakutan sa mundo ng negosyo sa Negros. Kilala ko siya bilang isang strikto at dominanteng tao, pero wala akong ideya kung gaano kalalim ang kanyang impluensya. Hindi siya basta negosyante, Winter, pagpapatuloy ni Effie, ang boses niya ay halos pabulong na. He's not just a businessman. He's a warlord. May mga tao siyang kayang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At ang gusto niya ay kontrolin ang buhay ko. Parang nanonood ako ng isang pelikula. Hindi ko maproseso ang mga naririnig ko. Anong kinalaman ko dyan? Ikaw ang kahinaan ko. Mula pa noon, ayaw na niya sa'yo. Dahil hindi ka galing sa isang pamilyang kasing yaman o kasing kapangyarihan namin. Dahil alam niyang sa'yo ko lang kayang tumalikod sa lahat ng pinaplano niya para sa akin. The engagement with Trisha, it's all for business. Para sa alyansa ng 2 pamilya. It was arranged. Ang bawat revelasyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat pala ay isang kasinungalingan. Naaalala ko pa ang gabi bago kita pinalayas. Flashback. Nasa loob si Gizzy ng kanyang malawak na office sa mansyon. Gabi na, pero hindi siya mapakali. Kanina pa siya paikot-ikot, hawak ang isang baso ng brandy. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa ay may isang brown envelope. Kanina pa niya iyon tinititigan, ayaw buksan, pero alam niyang kailangan. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ito. Sa loob, isang litrato. Isang candid shot ni Winter, masayang namimili ng prutas sa palengke. Mukha itong simple at payapa. Ngunit sa ibabaw ng kanyang ulo, may isang bilog na iginuhit gamit ang pulang tinta. Isang target. Kasama ng litrato ay isang maikling sulat. Walang pirma. Nakasulat sa makinilya. Malayo din mararating ng bala. Pero dindes madaling hanapin din target din malapit sa iyo. Kasabay noon, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Alam niya kung sino iyon. Hello, Papa, sagot niya, ang boses ay malamig. Nakuha mo na ba ang pinadala ko? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Malamig. Walang emosyon. Parang bakal. Anong kailangan nyo? Diretsong tanong ni Gizzy. Ang pamilya natin ay para sa kapangyarihan, Gizzy. Hindi para sa simpleng pag-ibig na walang patutunguhan, sabi ni Don Marciano. Ang babaeng iyan ang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Hiwalayan mo siya. Itaboy mo siya. Siguraduhin mong hindi na siya babalik. Kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Habang buhay. Walang pagbabanta sa tono ng matanda. Iyon ay isang pangako. Isang katotohanan na kasing tigas ng bakal. Hindi niyo siya pwedeng saktan, mariing sabi ni Eve. Tumawa si Don Marciano sa kabilang linya. Kaya kong gawin ang lahat. Alam mo yan. Nasa iyo ang desisyon, anak. Ang buhay niya o ang kapritso mo.
Mamili ka. Ibinaba ang telepono. Naiwan si Gisay na nakatitig sa litrato ni Winter, ang kanyang mundo ay gumuho. Pagbalik ko sa kasalukuyan, nakita ko si Gisay na nakayuko, ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang itsura niya ay isang taong dumaan sa impyerno. Hindi ako makapagsalita. Ang galit ko ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito, ng gulat. Totoo ba ito? O isa lang itong napakagandang kwento para makuha niya ulit ang loob ko? Bakit ni? Nabasag ang boses ko. Ang mga luha na hindi ko namalayan ay nagsimula ng tumulo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako pinagtiwalaan? Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Paano? Paano ko sasabihin sa'yo na ang buhay mo ay nasa panganib dahil sa akin? Na kailangan nating tumakas? Na habang buhay tayong magtatago? Anong klaseng buhay yon, Winter? Akala ko kung itataboy kita, kung iisipin mong galit ako sa'yo, lalayo ka at magiging ligtas. It was the only way could think of to keep you alive. Umiling ako, ang mga hikbi ay hindi ko na mapigilan. Mali ka, Gisay. Mali ka. Akala mo ba hindi kita kayang ipaglaban? Akala mo ba ganoon ako kahina? Sana sinabi mo sa akin. Sana nagtiwala ka. Dalawa sana tayong lumaban. Hindi yung mag-isa akong nagdusa sa loob ng 5 taon. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa pag-aakalang hindi niya ako mahal. Ang sakit ng katotohanang minahal niya ako ng sobra, kaya niya akong sinaktan ng todo. Lumapit siya sa akin, akmang hahawakan ako, pero umatras ako. Huwag di. Sa gitna ng aming pagtatalo, sa gitna ng aking pag-iyak, isang malakas at matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bang! Sinundan ito ng tunog ng isang bagay na nabasag sa labas, malapit sa gate. Pareho kaming natigilan. Ang aming mga mata ay nagtagpo, parehong nanlalaki sa takot. Hindi iyon putok ng gulong. Hindi iyon paputok. Iyon ay putok ng baril. Isang bagay lang ang pumasok sa isip ko. ELG. Sabay kaming tumakbo papunta sa kwarto. Ang puso ko ay tila aakyat sa aking lalamunan. Pinihit ko ang door knob at bumungad sa amin si Blue na nakaupo sa kama, umiiyak. Ang maliliit niyang kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang malakas na tunog ay malinaw na gumising at nagpatakot sa kanya. Mama, sigaw niya, tumatakbo papunta sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang katawan ko ay nanginginig. Eve, nandito si Mama. It's okay, baby. It was just a bad dream. Pero alam naming dalawa ni Gisay na hindi iyon panaginip. Sumilip si Gisay sa bintana, maingat na iwinaksi ang kurtina. Sa dilim, naaninag niya ang isang motorsiklo na mabilis na humarurot palayo. Sa tapat ng aming gate, ang isang malaking paso ng halaman ay basag, nagkalat ang lupa sa semento. Doon tumama ang bala. Malapit. Masyadong malapit. Bumaling siya sa amin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagsisisi o kalungkutan. Napalitan ito ng purong galit at determinasyon. Lumapit siya, lumuhod sa harap namin. Ito ang unang pagkakataon na ganito siya kalapit sa anak niya. Hinawakan niya si Blue, kinuha mula sa aking mga braso, at niyakap ng mahigpit na parabang ayaw na niyang pakawalan. Si Blue, na nagulat sa simula, ay kumapit din sa lig niya. Tumingin si Gisay sa akin, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang apoy na ngayon ko lang nakita. Isang apoy ng isang ama at asawa na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Hindi na ako papayag, sabi niya, ang boses ay isang marahas na bulong, isang pangako na sinelyuhan ng panganib. Hindi na ako papayag na may masaktan pa sa inyo. Ang tunog ng putok ng baril ay nanatili sa hangin, isang nakabibinging paalala ng panganib na nakapalibot sa amin. Yakap pa rin ni Gisay si Blue, ang katawan niya ay isang pader sa pagitan ng kanyang anak at ng mundong alam niyang kayang manakit. Nanginginig pa rin ako, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ibinagsak sa akin. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, sabi ni Eve. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Humiwalay siya sa pagkakayakap kay Blue at tumingin sa akin. Natunto na nila tayo. Ang pagbabalik mo, ang pagkikita natin may nakapag-report na sa kanya. Ang putok na yon ay hindi aksidente. It was a warning.
Alam ko. Sa kaibuturan ng puso ko, alam kong tama siya. Pero saan kami pupunta? Ang San Florencio na dapat sana ay magiging kanlungan namin ay isa na ngayong panganib. May safe house ang pamilya sa Tagaytay, pagpapatuloy niya. Walang nakakaalam noon kundi ako. Isolated. Secured. Doon, magiging ligtas kayo. Ligtas. Isang salita na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero may isang bagay na hindi tama. Paano ka? Paano si Trisha? Ang pangalan niya ay parang laso na lumabas sa aking bibig. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Gihe. Iyon ang problema. Hindi ako pwedeng basta na lang maglaho. Magdududa ang lahat, lalo na ang papa. The only way to make this work is to continue the charade. Anong charade? Tanong ko, bagamat may ideya na ako kung saan ito patungo. Ang engagement, sabi niya, ang mga salita ay mabigat. Kailangan naming ituloy. Kailangan naming ipakita sa lahat na wala nang tayo. Na si Trisha ang kinabukasan ko. It's the perfect cover. Habang abala sila sa pag-aakalang nasa panig nila ako, maitatago ko kayo. Hindi, mabilis kong sagot, umiling-iling. Hindi ko kaya, Yirisei. Ang makita kang kasama siya, nagpapanggap na masaya, nagpapanggap na mahal mo siya, hindi ko kaya. Ang ideya pa lang ay parang isang kutsilyong humihiwa sa aking dibdib. Winter, pakiusap, lumapit siya, ang mga mata ay nagmamakaawa. This is not for me. This is for Blue. Para sa kaligtasan niya. Handa akong tiisin ang lahat, kahit ang kasuklaman mo ako, para lang masigurong hindi siya masasaktan. Hindi mo ba kayang gawin yon para sa kanya? Ang pagbanggit niya kay Blue ang tumama sa aking kahinaan. Tumingin ako sa anak ko, na ngayon ay kumapit na sa aking binti, ang mga mata ay puno pa rin ang takot. Paano ko siya ipapahamak dahil lang sa sarili kong sakit at pride? Tumango ako ng dahan-dahan, isang pagsuko. CJ. Para kay Blue. Makalipas ang 2 araw, nakaupo ako sa sala ng maliit na bahay sa Tagaytay, yakap-yakap si Blue. Ang bahay ay maganda, moderno, at napapaligiran ng matataas na pader at lunti ang mga puno. Ligtas. Ngunit ang pakiramdam ko ay parang nasa isang gintong haula. Nakatutok ang mga mata ko sa malaking flat screen na iniwan ni Gihe. Isang press conference. Nandoon si Gihe, nakaupo sa gitna ng isang mahabang mesa, nakasuot ng isang mamahaling suit. Sa tabi niya, si Trisha, nakangiti ng matamis sa mga kamera, suot ang isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kamay ni Gihe. Sa daliri niya, isang dambuhalang diamanteng singsing ang kumikinang. N.F. de Villa, Yumel Sandoval, congratulations on your engagement. Can you tell us your love story? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Trisha. Oh, it wasn't love at first sight, malambing niyang sabi. It was a slow burn. Adeshai was always so focused on his work. It took a while for him to notice me. But he was patient. I knew he was the one. Sinulyapan niya si Grisay ng may pagmamahal. Isang pagmamahal na para sa mga manonood ay totoo. Pero para sa akin, isa itong perpektong pag-arte. Si Ifi, blanko ang mukha, ay tumango lang at nagbigay ng isang tipid ng ngiti. And you, Jim de Villa? What made you realize Trisha is the one? Hindi agad sumagot si Gihe. Sa isang saglit, ang mga mata niya ay tila tumingin diretso sa kamera, na para bang tumatago sa screen at tumitingin sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kaya. Pinisi ni Trisha ang kamay niya. Doon lang siya tila natauhan. Trisha, she understands the world. She fits in, sabi niya, ang mga salita ay pinili walang emosyon. She's what's best for the family. Bakit si Tita Trisha ang kasama ni Daddy, Mama? Ang tanong ni Blue ay pumunit sa aking pagkatulala. Tumingin ako sa kanyang naguguluhang mga mata. Paano ko ito ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang? Part yan ng work ni Daddy, anak, ang tanging naisagot ko. It's just pretend. Pretend. Like in the movies. Anak. Parang sa movies. Umiti ako, pero alam kong hindi umabot sa aking mga mata. Pinatay ko ang sisi, hindi ko na kayang manood. Bawat ngiti ni Trisha,
Bawat paghawak niya kay Jirefi ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso. Ito pala ang kasunduan. Isang peke pero masakit na palabas. Gabi. Hindi ako makatulog. Ang mga imahe mula sa press conference ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Lumabas ako sa terrace para magpahangin. Malamig ang hangin ng Tagaytay, pero hindi nito kayang palamigin ang apoy ng selos at sakit sa loob ko. Isang sasakyan ang pumasok sa gate. Si Gisay. Ilang sandali pa, lumabas din siya sa terrace. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at ibinukas ang 2 buttons ng kanyang polo. Mukha siyang pagod. Pagod na pagod. Bakit gising ka pa? Tanong niya, ang boses ay mahina. Hindi ako makatulog, sagot ko, hindi tumitingin sa kanya. Nanatili kaming tahimik ng ilang minuto, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Magaling siyang umarte, basag ko sa katahimikan, ang boses ko'y puno ng sarkasmo. Bagay kayong dalawa. The perfect couple. Napabuntong hininga siya. Winter, please. Huwag ngayon. Kailan, Jirisay? Kailan natin to pwedeng pag-usapan? Kapag kasal na kayo? Kapag may sarili na kayong pamilya? Hanggang kailan ako magiging yung kabit na tinatago sa Tagaytay? Nagsimula nang manginig ang boses ko. Hindi ka kabit, mariin niyang sabi, humarap sa akin. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Ikaw ang asawa ko. Asawa? Anong klaseng asawa ang nanonood lang sa TV habang ikinakasal sa iba ang lalaking mahal niya? Hindi ko na napigilan ang mga luha. Hindi ko na yata kaya to, Yiri. Masyadong masakit. Akala mo ba para sa akin hindi? Sigaw niya pabalik, ang sakit sa kanyang boses ay katumbas ng sa akin. Akala mo ba gusto kong hawakan ang kamay niya? Ang ngitian siya. Bawat segundo na kasama ko siya, ikaw ang iniisip ko. Bawat paghinga ko, para sa inyo ni Blue. Pero kailangan kong gawin to. Tumalikod ako, ayokong makita niya akong umiiyak. Pero sinundan niya ako. Hinawakan niya ang braso ko at pilit akong iniharap sa kanya. Winter, look at me. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang init ng kanyang hininga ay tumatama sa aking balat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang halo ng galit, pagmamakaawa, at isang bagay na mas malalim, pagnanasa. I'm sorry, bulong niya. I'm so sorry for all of this. At pagkatapos, hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, ang kanyang mga labi ay nasa akin na. Isang halik na magulo, desperado, at puno ng lahat ng sakit at pananabik na kinimkim namin sa loob ng 5 taon. Isang halik na nagsasabing sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ito ang totoo. Kami. Pero kasing bilis ng pagsisimula nito, ako rin ang tumulak sa kanya palayo. Humihingal kami pareho. Hindi natin pwedeng gawin to, sabi ko, hinahabol ang aking hininga. Lalo lang nating ginugulo ang lahat. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono niya. Nakita ko ang pangalan sa screen. Trisha. Ang sandali ay nabasag. Ang mahika ay naglaho. Bumalik kami sa realidad. Hindi niya ito sinagot. Ibinaba niya ang tawag. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na. Umalis ka na, Yilifi, sabi ko, ang boses ko'y walang emosyon. Bumalik ka na sa fiance mo. Doon ka na babagay. Isang araw, nakatanggap si Gisi ng tawag mula kay Trisha habang papunta siya sa safe house. Saan ka pupunta, Gilisay? Tanong ni Trisha. Ang boses ay matamis pero may pahiwatig ng pagdududa. You've been very distant lately. May aasikasuhin lang akong business sa Batangas, pagsisinungaling ni I. Narinig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Ricky, I know you went to San Florencio. Alam kong sinundan mo sila. Huwag mo akong gawing tanga. Nanigas si Gilisay. Trisha. Makinig ka, Gilisay, putol niya, ang boses ay biglang naging malamig at matigas. May kasunduan tayo. Isang kasunduan para protektahan ang negosyo ng mga pamilya natin at para ilayo ka sa panganib na dala ng ama mo. Kung itutuloy mo yung kahibangan mo sa babaeng yan at sa anak niya, ako mismo ang sisira sa iyo. Ako mismo ang magsasabi kay Don Marciano kung nasaan sila. Either ako o sila. Mamili ka. Ang banta ay malinaw.
Hindi na ito isang simpleng selos ng isang fiance. Ito ay isang ultimatum mula sa isang kasosyo na kayang-kaya siyang wasakin. Ang ultimatum ni Trisha ay parang isang malamig na tanikalang pumulupot sa liig ni E. Bigla, ang kasunduan nila ay hindi na lang isang palabas para sa kanyang ama. Ito ay naging isang hawla na si Trisha mismo ang maihawak ng susi. Dahil dito, ang kanyang mga pagbisita sa Tagaytay ay naging mas madalang at mas maikli. Ang mga tawag niya ay laging palihim, puno ng pag-iingat. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na lang pisikal. Ito ay naging isang pader ng takot at kasinungalingan na lalong tumataas bawat araw. Habang tumatagal, ang buhay sa safe house ay nagiging mas nakakabagot at nakakatakot. Para akong isang bilanggo, naghihintay sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Isang hapon, habang natutulog si Blue, hindi ko na natiis ang 4 na sulok ng bahay. Napagdesisyonan kong maglinis, isang paraan para ilipat ang aking atensyon. Sa ilalim ng isang kama sa guest room, may nakita akong isang naiwang itim na laptop bag. Alam kong kay Gilles ito, marahil isa sa mga gamit na dinala niya rito noon pa. Dahil sa pagkabagot, binuksan ko ito. Nasa loob ang isang sleek, silver na laptop. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nag-udyok sa akin na buksan din ito. Hindi ito naka-password. Ang desktop ay malinis, halos mga business files lang ang laman. Pero isang folder ang nakaagaw ng aking pansin. Ang pangalan, CSA Backup. To us. Trisha Sandoval. Nanginginig ang kamay kong binuksan ito. Mga dokumento. Mga spreadsheets. Mga litrato nila ni Gigi sa iba't ibang business events. Tila isang backup nga ng mga personal na file niya. Isasara ko na sana ito, dala ng konsensya, ng isang file name ang pumukao sa aking atensyon. Trans confirmation, yeah. UIT. Wire transfer. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan kong binuksan ang e-file. Isang confirmation ng isang wire transfer. Ang nagpadala, Marciano de Villa. Ang tumanggap, Trisha Sandoval. Ang halaga, 5 milyong piso. At ang petsa, 3 araw matapos akong palayasin ni Is ay 5 taon na ang nakalipas. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang hangin ay naubos sa aking baga. Hindi. Hindi ito pwedeng maging totoo. Pero naroon ito, itim sa puti. Isang katotohanan na mas masakit pa sa lahat ng kasinungalingang nalaman ko. Hindi lang pala si Don Marciano. Si Trisha. Si Trisha ay hindi lang isang fiance na sumusunod sa utos. Siya ay kasabwat. Bayad siya para siguraduhing mananatili akong malayo. Siya ang dahilan kung bakit ang pagtataboy sa akin ni ESC ay naging perpekto. Siya ang nagbantay. Siya ang nagtiyak na hindi na ako makakabalik. Ang bawat ngiti niya, ang bawat malambing na salita, ang bawat paghawak niya kay Gigi, lahat ay isang malaking pag-arte, hindi para sa publiko, kundi para sa akin. Isang pag-arte na binayaran ng ama mismo ni Gigi. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa aking pagkabigla. Isang galit na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang Winter na laging umiiyak at nagdurusa ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng pagod ng maging biktima. Hindi ko na hinintay si Gigi. Tinext ko siya. Pumunta ka dito. Ngayon na. Kailangan nating mag-usap. Dumating si Gigi pagkaraan ng 2 oras. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? May masama bang nangyari kay Blue? Hindi ako sumagot. Tinuro ko lang ang laptop na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Umupo ka. Kumunot ang noo niya, naguguluhan. Pero sumunod siya. Nakita niya ang nakadisplay sa screen. Ang wire transfer confirmation. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang mukha, mula sa pagkalito, naging pagkabigla, at dahan-dahang naging isang madilim na ulap ng pagtataksil. Ano to, Winter? Tanong niya, pero alam kong alam na niya ang sagot. Sagutin mo ako, Gigi, sabi ko, ang boses ko'y malamig na parang yelo. Gaano katagal mo nang alam? Anong relasyon niyo talaga ng papa mo at ni Trisha? Umiling siya, hindi makapaniwala. Hindi ko to alam. Sumpaman! Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ko, ibinagsak ang palad ko sa mesa. 5 taon, Gigi.
5 taon niyo akong ginawang tanga. Ikaw, ang papa mo, at ang perpekto mong fiance. Isang malaking sindikato pala kayo. Hindi ko alam, Winter. Maniwala ka, tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagkabigla. Ang alam ko lang, kailangan kong sumunod sa engagement para protektahan ka. Wala akong alam sa pera. Wala akong alam na kasabwat siya. Sa gitna ng aming sigawan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Trisha. Well, sabi niya, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagka-inosente. Ito ay isang maskara ng tagumpay at panunuya. Looks like the secret's out. Ang galing mo naman, Winter. Ang galing mong sumira ng mga plano. Natigilan kaming dalawa ni Girthy. Trisha, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Girthy. Ang boses ay puno ng galit. Paano mo nalaman ang lugar na to? Oh, please, Girthy, tumawa siya. Akala mo ba hahayaan kitang magtago ng kahit ano sa akin? May tracker ang coats mo. At matagal ko nang alam ang lugar na to. Isa ito sa mga assets na ililipat sa pangalan ko kapag kasal na tayo. Tumingin siya sa akin. At ikaw, sabi niya, ang tingin ay nanlilisik. Akala mo ba mananalo ka? You're nothing but ghost from the past. Isang pagkakamali na kailangang itama. Kaya nga ako binayaran ni Don Marciano. Para siguraduhin hindi ka nababalik. Pero ang tigas pala ng ulo mo. Hayop ka, ang tanging nasabi ni Irfi, ang kamao niya ay nakakuyom. Niloko mo ako. Ginamit mo ako. Ginamit? Pareho lang tayong nakikinabang, Irfi. I get the money, the status, and you. At ikaw, akala mo na poprotektahan mo sila. It was a win-win situation. Hanggang sa bumalik siya. Naglakad siya papunta sa isang sulok kung saan may isang maliit na fireplace. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag, pero tapos na ang laro. Dahil nalaman mo na, kailangan ko nang linisin ang lahat ng ebidensya. Binuksan niya ang takip ng fireplace at itinapon ang folder sa loob. Kumuha siya ng lighter. Pero bago pa niya ito masindihan, kumilos si Gary. Mabilis niyang inagaw ang folder mula sa apoy. Nag-agawan sila. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Tama na, sigaw ko. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang hindi inaasahan. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuit. Sa likuran nila, isang pamilyar na anino. Si Don Marciano. Anong kaguluhan ito? Tanong ng matanda, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Tumingin siya sa amin, kay Gisay na hawak ang mga papel, kay Trisha na gulat, at sa akin na nakatayo sa isang tabi, yakap ang sarili. Papa, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Giri. Sinusundo ko ang magiging manugang ko, sagot ni Don Marciano, tumingin kay Trisha. At para tapusin ang problemang ito. Trisha, I'm disappointed. I told you to be discreet. Don Marciano, I can explain. Tumahimik ka, putol ng matanda. Tumingin siya kay Girisay. At ikaw, anak. Palagi mo na lang akong binibigyan ng sakit ng ulo. Ibinigay ko na sayo ang lahat, pero mas pinili mo pa rin ang babaeng ito. Mahal ko siya, pa. At may anak kami, sigaw ni Giri. Tumawa si Don Marciano. Anak. Ang batang yan ay hindi dugo ng mga De Villa. Isa lang siyang bastardo. Ang salitang iyon ay sapat na. Isang galit na hindi ko na makontrol ang sumabog sa loob ko. Huwag na huwag ninyong tatawaging bastardo ang anak ko, sigaw ko, lumabas mula sa aking pagkatago. Hinila ko si Blue na nagising sa ingay at ngayon ay nakayakap sa aking binti. Wala kayong karapatan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan ako ni Don Marciano ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malamig, mapanganib. Kung hindi kita makokontrol, mawawala ka rin. Katulad ng dapat sanang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Isang press conference ang biglang ipinatawag ni Ifi kinabukasan. Ang media ay nagulat. Sa harap ng kumikislap na mga kamera, tumayo si Ifi sa podium, hindi kasama si Trisha, kundi ako. Hawak niya ang aking kamay. I called this press conference to correct a mistake, simulan niya. The engagement between me and Trisha Sandoval is off. Isang bulungan ang kumalat sa buong kwarto.
And I would like to introduce to you the wife, Winter, pagpapatuloy niya, and our son, Blue. Sa isang senyas niya, ipinakita sa malaking screen sa likuran niya ang kopya ng wire transfer at iba pang dokumento mula sa folder na naagaw niya. Ang ebidensya ng sabwatan ni Trisha at Don Marciano. Mula sa isang sulok, pinanood ni Trisha ang lahat sa isang monitor, ang mukha niya ay namumutla. Sa tabi niya, si Don Marciano, ang mukha ay isang maskara ng matinding galit. Pinunit ni Gilsey ang isang kopya ng engagement contract sa harap ng media. Tapos na ang kasinungalingan. Tumingin siya sa akin, at sa harap ng buong mundo, sinabi niya, pauwi na kami. Pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang. Hinila ko si Blue palapit sa akin. Wala nang atrasan, bulong ko sa sarili ko. Lalaban tayo. Ang press conference ay parang isang bombang sumabog sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Ang pangalan ng mga De Villa at Sandoval ay nabahira ng eskandalo. Ngunit para sa amin, ito ang unang hininga ng kalayaan. Ang paglabas namin mula sa gusali na magkahawak ang kamay ni Gilsey habang karga niya si Blue ay parang isang eksena sa pelikula. Ngunit ang mga kumikislap na ilaw ng kamera ay hindi kayang itago ang takot at kawalang kasiguraduhan sa aming mga puso. Bumalik kami sa safe house sa Tagaytay. Ito na ang nagsisilbi naming kuta habang pinaplano ni Gilsey ang susunod naming mga hakbang kasama ang kanyang mga abogado. Ang hangin ay mas magaan, pero ang tensyon ay naroon pa rin, isang hindi nakikitang anino na nagpapaalala sa amin na hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng higaan para kay Blue, nilapitan niya ako. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng sigla, ay malungkot. Mama, can I ask you something? Mahina niyang tanong. Of course, anak. Ano iyon? Is he really email daddy? Tanong niya, nakaturo kay Gilsey na tahimik na nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. Tumango ako, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Anak, siya ang daddy mo. Naglakad si Blue papunta kay Gilsey. Hinilan niya ang lailayan ng pantalon nito. Nang lumingon si Gilsey, ang tanong na matagal nang kinikimkim ng munting puso ng aking anak ay sa wakas lumabas, dala ng inosenteng katapangan. If you are with Daddy Cav, did you leave us? Ang tanong ay simple, walang bahid mali siya, ngunit ang bigat nito ay sapat na para paluhudin ang pinakamatatag na tao. Nakita ko kung paano natigilan si Gilsey. Ang lahat ng tapang niya sa harap ng media, ang lahat ng galit niya sa kanyang ama, ay naglaho. Sa harap ng kanyang anak, siya ay isang lalaking walang maibigay na sagot, hubad sa lahat ng kanyang depensa. Yumuko siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nagbukas, pero walang salitang lumabas. Tanging isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa sahig. I'm sorry, son, basag niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng sakit at pagsisisi. I am so sorry. Hindi niya kayang ipaliwanag ang tungkol sa mga death threat, sa mga kasunduan, sa isang mundong masyadong marumi para sa isang batang katulad ni Blue. Kaya sa halip may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na gawa sa pilak. Ang wedding ring niya na matagal na niyang hindi isinusuot, na itinago niya na parang isang banal na alaala. Ito, sabi niya, inilalagay ang singsing sa palad ni Blue. Para malaman mo na kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ni Daddy. Kahit malayo ako, dala-dala ko to. At ngayon, sa'yo muna. Para bantayan mo para sa akin, okay? Hanggang sa pwede ko na ulit isuot. Niyakap ni Blue si Gilsey. Isang yakap na puno ng pagpapatawad na tanging isang bata lang ang kayang ibigay. Niyakap din siya ni Gilsey pabalik, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pigil ng mga hikbi. Pinanood ko sila, ang puso ko'y sabay na nadudurog at nabubuo. Nang gabing iyon, matapos naming patulugin si Blue, naupo kami ni Gilsey sa terrace. Ang hangin ay malamig. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi niya, nakatingin sa kawalan. Magsimula ka sa simula, sagot ko. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat detalye. Ang bawat takot. Ang bawat gabi na hindi siya makatulog kakaisip kung ligtas ba ako. Ikinuwento niya ang sakit ng pagtataboy sa akin, na para na rin niyang pinatay ang isang parte ng kanyang sarili. Flashback, full version.
Ang gabing pinalayas niya ako. Hindi lang simpleng tulak iyon. Bago ang lahat, nagtalo sila. Isang pagtatalo na sinadya niya. Hindi na kita mahal, Winter. Hindi mo ba naiintindihan, sigaw niya, ang mga salita ay parang laso na sinadya niyang ipainom sa akin. Umiiyak ako. Hindi totoo yan, Yirire. Kahapon lang, sabi mo ako ang buhay mo. Nagbago na ang isip ko. Nakakasawa na. Nakakasawa ang pagiging simple mo, ang kawalan mo ng ambisyon. Kailangan ko ng isang taong nababagay sa mundo ko. Bawat salita ay isang pinag-isipang patalim, dinisenyo para saktan ako ng husto, para itaboy ako palayo, para maniwala akong wala na talagang pag-asa. Dahil alam niyang kung may kahit katiting na pag-asa, babalik at babalik ako. At ang pagbabalik ko ang maglalagay sa akin sa kapahamakan. Nang isara niya ang pinto, hindi siya basta tumalikod. Sumandal siya roon, sa kabilang panig, ang mga kamaoy dumudugo na sa tindi ng pagkakasuntok niya sa pader. Nakikinig siya sa bawat katok ko, sa bawat sigaw ko, sa bawat hikbi ko. At ang bawat tunog ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Nang tumahimik na sa labas, doon lang siya napaupo sa sahig, humahagulgol ng walang tunog, isang taong winasak ang sariling mundo para iligtas ito. Pagkatapos niyang magkwento, katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Ang lahat ng galit at hinanakit na kinimkim ko sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. At awa. Awa para sa aming dalawa, para sa mga taon na ninakaw sa amin. Pinapatawad na kita, Yirisi, bulong ko. Pinapatawad ko na ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng pasasalamat at pag-ibig na hindi na kailangang itago. Hinawakan niya ang aking kamay. Pwede ba tayong magsimula ulit? Bumuo tayo ulit ng tahanan. Yung totoo na. Tumango ako, isang ngiti ang sa wakas ay umabot sa aking mga mata. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa planong tuluyan ng iwan ang lahat at magsimula sa isang malayong probinsya, nagpa siya si Keith na suriin ang key footage mula sa labas ng safe house. Isang standard procedure na ginagawa ng kanyang security team para masigurong walang kahina-hinalang aktibidad. Pinapanood namin ang mga recording mula sa nagdaang mga araw. Karamihan ay mga hardinero lang o ang paglabas-masok ng aming sasakyan. Ngunit isang eksena ang nagpatigil sa aming paghinga. Isang footage mula kahapon, bandang hapon. Habang naglalaro si Blue sa hardin mag-isa, may pumasok sa gate. Si Trisha. Dumating siya noong araw na nagkaroon kami ng komprontasyon. Nilapitan niya si Blue, may dalang isang pitsel ng juice at isang baso. Mumiti siya ng matamis sa bata. Blue, sweetie, are you thirsty? Tita Trisha made you some fresh orange juice. Kumuha si Blue ng isang baso. Pero bago niya ito inumin, may napansin siyang isang paru-paro at masaya niya itong sinundan, iniwan ang baso sa maliit na mesa sa hardin. Nang makitang nakatalikod ang bata, ang ngiti sa mukha ni Trisha ay naglaho. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bote na walang etiketa. Binuksan niya ito at mabilis na ibinuhos ang laman sa baso ng juice na para kay Blue. Inalog niya ito ng bahagya para humalo. Pagkatapos, ibinalik niya ang bote sa kanyang bulsa at muling umiti ng matamis na parang walang nangyari. Blue, your juice is waiting, masaya niyang tawag. Pinanood namin sa screen, ang aming mga puso ay tumigil sa pagtibok. Bumalik si Blue, kinuha ang baso. Hindi namin namalayan na sa totoong buhay, sa sala kung nasaan kami, kakatapos lang uminom ni Blue ng isang basong tubig. Bigla, umubo siya ng malakas. Mama, reklamo niya, hawak ang kanyang tiyan. And my tummy hurts. Napatayo ako. Ang puso ko ay parang binibiyak. Ang video. Ang totoong buhay. Nag-uugnay. Sa video, iniinom ni Blue ang juice. Sa sala, namimilipit sa sakit ang anak ko. Anong nangyayari? Tanong ni Gihisi, ang kanyang mukha ay namumutla. Blue, uminom ka ba ng juice na galing kay Tita Trisha mo kahapon? Tanong ko, nanginginig. Umiling siya. No, Mama. As don't like juice. Water lang po. Doon namin naunawaan. Hindi kahapon.
Ngayon, may naglagay ng lason sa water dispenser. At ang tanging tao na may motibo, ang tanging tao na puno ng galit at kayang gawin ang pinakakarumal-dumal na bagay. Trisha, bulong ni Irefi, ang pangalan ay parang isang sumpa. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit na hinding-hindi ko pa nakikita. Isang matinding pag-ubo ang muling narinig namin mula kay Blue. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanlambot at bumagsak sa sahig. Gilsby, sabay naming sigaw. Parang isang masamang panaginip na tumatakbo sa slow motion. Binuhat ni Gilsby ang walang malay na katawan ng aming anak. Ang mukha niya ay namumutla. Ang mga labi niya ay nagsisimulang mangitim. Tumawag ka ng ambulansya, sigaw ni Iris habang tumatakbo palabas. Mas mabilis kung tayo na, sagot ko, hinablot ang susi ng kotse. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong pagkataranta. Ako ang nagmamaneho, ang mga kamay ko'y nanginginig sa manibela, ang mga luhay bumabagsak sa aking mga mata, nilalabo ang daan. Si Isa ay nasa likod, yakap-yakap ang aming anak, paulit-ulit na bumubulong. Anak, lumaban ka. Huwag mo kaming iwan. Please, Blue. Lumaban ka. Hinahabol namin ang oras. Hinahabol namin ang buhay ng aming anak. At sa bawat segundo, ang imahe ni Trisha na naglalagay ng lason sa baso ay paulit-ulit na sumasaksak sa aking isipan. Ang babaeng iyon. Sinubukan niyang patayin ang anak ko. Ang mga pader ng ospital ay puti at malamig, ngunit ang pakiramdam sa loob ng waiting area ay parang impyerno. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag sa pasilyo, ay nagpapatindig ng aming mga balahibo. Nakaupo ako, ang mga kamay ay magkayakap na nanginginig. Si Isa ay hindi mapakali, paikot-ikot na parang isang leon sa loob ng haula, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pinaghalong takot at matinding galit. Ang bawat segundo ay isang pagdurusa. Ang imahe ni Blue na walang malay sa kanyang mga braso ay nakaukit na sa aking isipan. Ang lason. Ang demonyong ngiti ni Trisha sa kiki. Lahat ay naglalaro sa aking utak na parang sirang plaka. Pagkalipas ng tila isang walang hanggang paghihintay, lumabas ang isang doktor. Pamilya ni Blue de Villa? Sabay kaming napatayo ni Gilly. Kami po, halos sabay naming sagot. Stable na ang bata, sabi ng doktor, at ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Napahawak ako sa dibdib ko, humihinga ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. Naagapan natin. Kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, hindi ko masisiguro. Mabuti na lang at malakas ang pangangatawan ng anak ninyo. Niyakap ako ni Gilly. Isang yakap na puno ng ginhawa, pasasalamat, at ng pangakong hindi na niya kami bibitawan. Ang pagtatangkang pagpatay kay Blue ang naging huling patak. Ang ebidensya mula sa kiki, kasama ang testimonya ng mga doktor, ay sapat na. Agad kaming nagsampa ng kaso laban kay Trisha Sandoval. At hindi lang doon nagtapos. Gamit ang lahat ng dokumentong hawak niya, isinampa rin ni Irisi ang kasong conspiracy at grave threats laban sa sarili niyang ama, si Don Marciano de Villa. Ang laban ay hindi na lang para sa amin. Ito ay naging laban para sa katarungan. Ang courtroom ay puno. Ang media ay nagkakagulo. Ito ang pinakahihintay na araw ng hearing. Nakaupo ako sa isang tabi, hawak ang kamay ni Blue, na ngayon ay ligtas na at medyo nakabawi na. Sa kabilang panig, nakaupo si Trisha, ang mukha ay namumutla at walang buhay. Sa likuran niya, si Don Marciano, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang pinapakitang emosyon. Nang tawagin si Gilsby para tumestigo, ang buong silid ay tumahimik. Tumayo siya roon, matikas at determinado. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi na may takot, kundi may awa. Isalaysay mo ang mga pangyayari, sabi ng piskal. At ginawa niya. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa unang death threat 5 taon na ang nakalipas, hanggang sa kasunduan nila ni Trisha, hanggang sa huling pagtatangkang pagpatay sa kanyang anak. Walang siyang itinago. Bawat salita niya ay matatag, puno ng katotohanan. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Gilly de Villa? Tanong ng abogado ni Trisha, sinusubukang ipamukha na si Gilly ay kasabwat din. Tumingin si Gilly sa akin. Dahil mahal ko ang asawa ko. At gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko.
kahit na ang kalabanin pa ang sarili kong ama. Nang ipakita ang key footage ng paglalagay ng lason, hindi na nakayanan ni Trisha. Humagulgol siya at umamin sa lahat. Isinisi niya ang kanyang desperasyon kay Don Marciano na siyang nag-utos at nagbanta sa kanya. Ang testimonya ni Giese laban sa kanyang ama ang nagselyo sa kanilang kapalaran. Sa huli, si Don Marciano ay nahatulan sa maraming kaso, isang makapangyarihang tao na sa wakas ay pinanagot ng batas. Si Trisha ay naharap din sa mahabang sentensya para sa attempted murder. Nang matapos ang lahat, paglabas namin ng korte, ang sikat ng araw ay parang mas maliwanag. Naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa aking mga balikat. Sa wakas, tapos na. Malaya na kami. Tinupad ni Iris ang kanyang pangako. Tinalikuran niya ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng mga De Villa. Ang natira lang sa kanya ay isang trust fund na ipinangalan sa kanya ng kanyang yumaong ina, sapat para makapagsimula kami ulit. Napili naming manirahan sa Isla Silvina, isang maliit at tahimik na isla sa Visayas na malayo sa lahat ng gulo. Bumili kami ng isang simpleng bahay sa tabi ng dagat, isang bahay na may malaking hardin kung saan pwedeng maglaro si Blue, at isang balkonahe kung saan kami pwedeng magkape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang hapon, habang abala ako sa pagluluto ng aming hapunan, naamoy ko ang alat ng dagat na dala ng hangin. Nakita ko si Blue sa aming sala, masayang-masaya na isinasabit ang kanyang mga drawing sa pader. Mga drawing ng araw, ng dagat, at ng tatlong tao na magkakahawak kamay kami. Lumabas si Gizzy sa balkonahe. May dala siyang isang bulaklak ng gumamela na pinitas niya mula sa hardin. Inilagay niya ito sa aking tenga. Alam mo, may kulang pa rin, sabi niya, nakangiti. Ano naman yon? Tanong ko. Ito. Lumuhod siya sa aking harapan, dito mismo sa aming kusina, sa gitna ng amoy na nilulutong sinigang at ng tunog ng alon mula sa labas. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing na may dambuhalang diamante, kundi ang wedding ring ko na matagal na niyang itinago, na isinauli sa kanya ni Blue kanina. Sa harap ng Diyos at ng batas, asawa pa rin kita, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero gusto kong gawin ulit ito ng tama. Walang takot. Walang pagbabanta. Puro pagmamahal lang. Hinawakan niya ang aking kamay. Winter, mahal ko. Sa wakas, pwede na ba kitang pakasalan muli? Ang mga luha ay muling tumulo sa aking mga mata, pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Sagot ko, humihikbi habang tumatawa. Giray. Pakakasalan kitang muli. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Mula sa sala, narinig namin ang palakpak ni Blue. Yay! Party! Party, masaya niyang sigaw. Natawa kaming dalawa. Tumingin kami sa labas, sa malawak na karagatan. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Sa abot tanaw, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng mga bituin. Ang pamilyang winasak ng takot at kasinungalingan ay muling nabuo, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig na sinubok ng panahon. Dito sa Isla Silvina, sa aming maliit na bahay sa tabi ng dagat, sa wakas, nakauwi na kami. Nakabuo kami ulit ng isang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Nagi-Effie, Winter, at ng kanilang munting anghel na si Blue. Isang kwentong sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng pagpapatawad, at muling binuo ng pag-ibig. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama nila. Mula sa madilim at maulang gabi sa labas ng mansyon, hanggang sa mainit na yakap sa ilalim ng papalubog na araw sa Isla Silvina, naging karamay ka sa bawat luha, bawat takot, at bawat munting tagumpay. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paalala na sa gitna ng pinakamatinding unos, ang pag-asa ay isang sinag ng liwanag na hindi kailanman namamatay. Sana, ang kwento ni Winter at Giese ay nag-iwan sa iyong puso ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot magpatawad. Na ang tunay na tahanan ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng yaman, kundi sa init ng mga yakap ng pamilyang nagmamahalan. At higit sa lahat, na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Kung may isang bahagi ng kanilang kwento na tumatak sa iyong puso, o kung may mga salitang nais mong ibahagi,
Huwag kang mag-atubiling iwanan ito sa comment section. Nais kong marinig ang iyong saloobin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.